ni Sister Hai ang grupo at binalaan si Shadow na isa itong nakamamatay na trap room kung saan naligas ang marami sa kanyang mga tauhan noon. Habang hawak ang isang mapa, itinuro niya ang isang daan na binubuo ng mga kumikinang na asul na tiles. Sinabihan niya silang sundin ng maigi ang rutang iyon para makatawid ng ligtas at nagbabala na huwag tatapak sa kahit saan pa. Kampanteng naglakad si Shadow sa asul na daan at madaling nalampasan ang ligtas na ruta. Sumunod naman ang kabadong si Awang sa ilalim ng gabay ni Sister Hai. Nang makatawid na sila ng ligtas, nagtanong si Awang kung anong mangyayari kapag may nakatapak sa maling tile. Ipinaliwanag ni Sister Hai na may mga nakatagong spikes na biglang susulpot para saksakin ang sinumang magkakamali ng tapak. Para patunayan ito, naghagis siya ng isang mabigat na bato sa isang madilim at maling tile. Tumama ang bato sa tile na lumikha ng malakas na tunog. Sinundan ito ng isang nakakailang na katahimikan. Tinitigan nila ang bato, pero walang nangyari. Hindi gumana ang bitag. Tinanong ni Shadow kung sigurado ba siyang may mga bitag doon. Dismayado siyang nagpumilit na mayroon talaga, at sinabing 6 na beses na siyang napatay sa mismong silid na iyon. Para patunayang hindi siya nagsisinungaling, padabog na tinapakan ni Sister Hai ang mga madidilim na tile. Dahil naguguluhan kung bakit ayaw gumana ng anuman, humingi ng paumanhin si Awang sa kabaliwan ni Sister Hai, at iminungkahing magpatuloy na sila dahil mukhang sira naman ang mga bitag at ligtas daanan. Sa pag-aakalang ligtas na ang lahat, humakbang si Awang sa isang normal na tile. Agad na umalangaw ang isang malakas na click at nagliwanag ang sahig ng pulang babala. Dahil sa sumpa ng kamalasan ni Awang, marahas na bumuga ang mga itim at matatalas na spikes mula sa sahig. Nilampasan ng mga ito si Awang pero agad na tinusok si Sister Hai habang nagpapadyak ito sa malapit. Napanganga si Awang sa gulat, sumisigaw siya sa pagkalito kung bakit sa ilalim ng kakampi niya lumitaw ang bitag gayong siya ang nagkamali ng tapak. Agad na namatay si Sister Hai at naglaho na parang mga golden orbs. Habang hiyang-hiya na humihingi ng paumanhin si Awang sa kanilang guide, nanatiling kalmado si Shadow. Sabi niya, hihintayin na lang nilang mag-respawn at bumalik ang babae. Nang suriin ang bitag, nakita ni Shadow na hindi nagsisinungaling si Sister Hai. Ipinaliwanag niya na malamang ay binago ng kalaban ang settings ng mga bitag, kaya ang dating ligtas na daan ay naging nakamamatay na. Napagtanto niya na walang silbi ang mga lumang kaalaman sa pabago-bagong maze na ito. Inutusan ni Shadow si Awang na kunin ang mga orbs ni Sister Hai at lumabas na agad ng bunker. Samantala, pinapanood sila ni Zentil at ng kanyang mga tauhan mula sa isang nakatagong silid sa itaas. Nang makumpirmang si Shadow nga ang target, napangisi si Zentil. Pinagtawanan niya ang ideya na basta-basta na lang silang makakaikot at makakatakas sa kanyang bitag. Nang walang pag-aalinlangan, binalibag ni Zentil ang kanyang kamao sa isang malaking pulang button. Umalangaw-ngaw ang isang malakas na tunog ng makinarya. Naging alerto sina Shadow at Awang nang biglang bumukas ang sahig sa ilalim nila. Isang dambuhalang trapdoor ang bumukas sa kanilang paanan, dahilan para mahulog ang dalawang player sa kailaliman ng base. Habang bumabagsak sa madilim na shaft, napasigaw sa takot si Awang. Pero si Shadow, nanatiling kalmado at inayos pa ang kanyang porma sa ere para paghandaan ang paglipag. Tumama sila sa ilalim. Bumagsak si Awang ng masakit sa kanyang likod, habang swabe namang nakatayo si Shadow. Nakulong sila sa isang madilim na silid na may mga pader na tila may bahid ng dugo. Habang bumabangon si Awang at dumaraing dahil sa dumudugong ilong, nakarinig sila ng static sa paligid. Lumingon si Shadow sa pinagmulan ng tunog. Isang malaking screen sa madugong pader ang biglang bumukas. Isang daralgal na boses ang narinig mula sa nakatagong speaker, na tila nagkukunwaring gulat at malugod na tinatanggap si Shadow sa kanilang tahanan. Nawala ang static at lumitaw ang isang live video ni Zentil na nakasuot ng isang nakakatakot na maskara. Sa isang ngiting katulad ng politikong bayad, ipinahayag niya kay Shadow na nais niyang maglaro ng isang laro. Nakakakilabot na sinalubong ni Zentil ang siyang nakamaskarang pinuno ng mga Black Dragon, si Shadow. Nag-anunsyo si Zentil ng isang laro habang itinuturo ang malalaking circular chainsaw sa mga pader, na ikinatakot ni Awang. Inutusan niya silang tumayo sa mga bilog na nakamarka sa sahig. Kalmadong pumunta si Shadow sa bilog niya at tumayo malapit sa isang pedestal na may pulang buton, habang may umiikot na chainsaw sa malapit niya. Ipinaliwanag ni Zentil ang mga patakaran. Kailangan nilang maghalinhinan sa pagpindot ng kani-kanilang butones. Sa bawat pindot, may 1 sa 6 na chance ang mapaandar ang chainsaw ng kalaban. Tumataas ang posibilidad na ito sa bawat turn,
kaya siguradong may mamamatay pagsapit ng ika-6 na pindot. Ang matitira ay makukuha ang lifespan ng natalo at ligtas na makakaalis. Napangiti na lang si Awang at pinuna ang isang butas sa laro. Kung mamatay man daw siya, magre-respawn lang siya, at pwede namang ibalik na lang ng nakaligtas ang nawalang lifespan niya pagkatapos. May kumpiyansang sinabi ni Awang na walang makakatalo kay Shadow, at nagdududa siyang magagalusan man lang ba siya ng mga ito. Gayunpaman, nanatiling tahimik lang si Shadow sa kabila ng ingay ni Awang. Subalit tinawag silang mga hangal ni Zentil. Ibinunyag niya na sa loob ng kanyang Emerald Grade na hideout, hindi pwedeng labagin ang mga patakaran. Siguradong nakakamatay ang chainsaw kahit gaano pa kalakas ang target nito. Pero dahil siya ang master ng lugar, idinagdag ni Zentil na may kaunti siyang pribilehiyo para kontrolin ang laro. Para mas maging mapanganib, naglabas si Zentil ng mga nakakadiring gagamba sa silid, na ikinagulat ni Awang. Bumunot ng kutsilyo si Awang para umatake. Pinigilan siya ni Shadow at sinabing mga nightmare exploding bugs ang mga iyon. Kapag nasaktan ang mga ito, magdudulot ito ng pagsabog at ng isang nakamamatay at nakakalasong chain reaction. Nakahinga ng maluwag si Awang at mabilis na umiwas sa isang lumilipad na bug para hindi niya ito madikit. Pero dahil sa kamalasan niya, aksidenteng nadaplisan ng kutsilyo niya ang insekto nang bawiin niya ang kanyang braso. Agad na sumabog ang nasugatang insekto at naglabas ng purple energy, kaya nahagip si Awang ng pagsabog. Tulad ng inaasahan, naging mitya ang pagsabog na ito ng isang chain reaction sa iba pang mga insekto. Binalot ng isang malaking pagsabog ang buong silid, na nagbigay sa dalawang manlalaro ng nightmare status at nagpataas ng kanilang gauge sa 80%. Habang nagpapanik si Awang, kalmadong napansin ni Shadow na talagang napakamalas nga nito. Ipinaliwanag ni Zentil na kapag nasa nightmare state, hindi pwedeng ma-resurrect o mag-log out ang mga manlalaro. Kapag namatay sila, makukulong ang kanilang isipan sa isang bangungot sa loob ng 3 araw, at maiiwang walang laban ang kanilang mga katawan para manakawan ng iba. Sa sobrang galit, tumanggi ng maglaro si Awang. Idineklara niyang kung hindi nila pipindutin ang butones, walang mamamatay, at iminungkahing palipasin na lang nila ang oras. Tumawa lang ng mahina si Zentil, habang umiilaw ng pula ang mata nito mula sa screen. Yumanig ang buong silid. Inasar sila ni Zentil at tinanong kung mas gusto ba nilang makipagsapalaran sa mga chainsaw o ang mamatay ng maipit. Nanlaki ang mga mata ni Awang sa takot habang papalapit ang mga pader na may tinag. Ipinaalala ni Zentil na ang pagpindot sa mga butones ang magpapabagal sa mga pader. Formal nang sinimula ni Zentil ang laro, sabay tawa dahil naitrap na niya si Shadow. Sa sobrang panik, napasigaw si Awang na wala na siyang maisip na paraan. Dahil walang magawa, ipinwesto ni Awang ang kamay niya sa ibabaw ng butones, pero nag-alangan siya, takot na baka ang kamalasan niya pa ang makapatay kay Shadow. Naisip niyang si Shadow na muna sana ang maunang pumindot dahil kailangan niyang mabuhay ito. Masyadong pinag-isipan ni Awang ang porsyento ng laro. Kung makaligtas si Shadow sa turn nito, mas tataas ang tsansang mapaandar ang bitag para kay Awang. Dahil pinangungunahan ng matinding takot, nagdadaldal na lang siya at hindi makapagdesisyon. Pinagpapawisan at sobrang stressed, napatigil lang si Awang ng kalmadong tawagin ni Shadow ang pangalan niya. Yumadi na sinabihan ni Shadow si Awang na manatili lang sa pwesto at huwag gagawa ng kahit ano. Naguluhan si Awang at itinuro ang mga pader na malapit na silang durugan. Inulit lang ni Shadow ang utos niya habang patuloy na lumalapit ang mga matinik na pader. Habang nanunood sa screen, ininsulto ni Zentil si Shadow. Tinanong niya kung sumuko na ba nang walang laban ang maalamat na manlalaro. Sobrang lapit na ng mga pader. Naluluhang pinipigilan ito ni Awang habang nagmamakaawa kay Shadow na kumilos na. Tumawa lang si Zentil at sinabing e-enjoy na lang nila ang pagkakadurog. Nangako pa siyang nanakawan niya ang mga wala nilang laban na katawan kapag namatay na sila at nakulong sa bangungot. Habang lalong sumisikip ang mga pader, tinawag ni Awang si Shadow sa huling pagkakataon. Dahil inakala niyang katapusan na nila, umiyak si Awang sa sobrang kamalasan niya at nagreklamo na mamamatay siyang pisak. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inihanda ang sarili sa pagkakabangga nang dumikit na sa kanya ang mga pader. Pagkalipas ng ilang sandali, naguguluhang iminulat ni Awang ang kanyang mga mata. Tumigil ang nakakamatay na bitag. Huminto ang mga pader at mga chainsaw ng ilang pulgada na lang ang layo sa kanila. Galit na nagmura si Zentil sa speaker, at pilit na inaalam kung bakit nasira ang mga patibong niya. May lumabas na mga system notification na nag-aanunsyong napasok na ang hideout at nanakaw na ang core nito.
Natulala si Zentil. Bago pa siya makakilos, biglang inatake si Zentil ng maliit na dragon ni Shadow sa mismong control room, habang naka-live broadcast. Pagkatapos ay inilipat ng sistema ang pagmamay-ari ng base kay Shadow. Nakapako sa pader, gulat na nakatitig si Awang, manghang-mangha na nasakop ni Shadow ang base ng kalaban ng hindi man lang gumagalaw. Kalmado pa rin, umilo ang mga mata ni Shadow. Ginamit niya ang telepathy para tanungin ang kanyang mount kung bakit inabot sila ng higit 1 minuto kaysa sa inaasahan. Nabunyag ang estratehiya ni Shadow, habang dinidistract niya si Zentil, lihim pala siyang nagpatawag ng 12 spectral wyverns. Nilagpasan ng mga maliliit na dragon ang mga bitag at tinambangan ng guild sa loob ng control room. Sa labas, humingi ng tawad ang higanteng skeletal dragon na si Osiris. Ipinaliwanag niya na masyadong magulo ang maze at mahigpit itong binabantayan, kaya naantala ang mga wyverns. Pero sa kabila ng pagkaantala, iniulat ni Osiris na nagtagumpay pa rin ang kanilang plano. Sa loob naman, bitbit ng isang wyvern ang ninakaw na core crystal, at matagumpay nilang nahuli ng buhay si Zentil nang hindi nagpapaandar ng anumang alarm. Inutusan ni Shadow ang wyvern niya na patayin ang mga patibong at buksan ang daan. Sumunod ang maliit na dragon, na lalong ikinagulat ni Awang dahil sa kakaibang hitsura nito. Habang ginagaiden sila ng wyvern, napagtanto ni Awang na plano na pala ni Shadow na pasukin ang lugar bago pa man sila tumuntong sa bunker. Naisip niyang isang malaking distraction lang ang nakakamatay na laro. Nagsilbi lang silang pain habang palihim na pinapasok ng mga dragon ang hideout. Kinumpirma ito ni Shadow, pero nilinaw niyang mas magiging maayos sana ang operasyon kung hindi dahil sa kamalasan ni Awang na nagpasabog sa mga insekto. Nahihiyang ngumiti na lang si Awang. Pagkatapos ay pinagtuunan ng pansin ni Shadow ang kanilang nightmare status, dahil masyado nang mapanganib kung mamatay sila ngayon. Inutusan niya ang isang wyvern na ilipad palabas si Awang. Sinabihan niya itong magtago sa malayo para hindi na magdulot ng panibagong sakuna ang kamalasan nito. Habang inilalayo ng wyvern ang nagrereklamong si Awang, kinontak ni Osiris si Shadow para maghatid ng masamang balita. Napabuntong hininga si Shadow at tinanong kung anong naging problema. Ipinaliwanag ni Osiris na gumamit ang grupo ni Zentil ng isang self-destruct skill para makatakas sa pagkahuli at ligtas na makarespawn. Pero kapalit ng sabay-sabay nilang pagpapatiwakal, naiwan sa lapag bilang lot ang daan-daang taon ng kanilang lifespan. Napagtanto ni Shadow na nasira ang perpekto niyang plano sa mismong huling sandali, kaya nasabi na lang niya sa sarili na talagang isang nakakakilabot ang dalang puwersang kamalasan ni Awang. Matapos muling mabuhay si Sister Hai, natagpuan niya si Shadow na nakatayo sa labas ng bunker. Dahil sa pagkalito at pagkamangha, nagtanong siya kung paano nito nagawang angkinan ng Blood Slaughterhouse sa maikling panahon ng kanyang pagkawala. Iginiit din niya ang pagtatanong tungkol sa kinaroroonan ng malas na si Awang. Agad siyang pinutol ni Shadow, at binalaan siyang huwag na muling banggitin ang pangalang yun upang maiwasan ang karagdagang kamalasan. Pagkatapos ay inihagis ni Shadow ang isang gintong susi sa tuwang-tuwang si Sister Hai, at ipinaliwanag na dahil naabot na niya ang limitasyon ng kanyang mga tagwan, inililipat na niya ang pagmamay-ari ng pasilidad na ito sa kanya at sa mga opisyal ng Nano. Sa labis na kagalakan, sabik na nag-alok si Sister Hai na ilibre siya ng tsaa bilang pasasalamat. Gayunpaman, mabilis na sinira ni Shadow ang kanyang pananabik nang linawin nitong hindi ito isang regalo. Sinabi niya na inaasahan niya ang kabayaran na 1,500 taon ng lifespan sa sandaling makolekta nila ito. Lumuluhan ng madrama si Sister Hai dahil sa napakataas na halaga, ngunit ipinahayag pa rin niya ang kanyang pasasalamat. Isang babaeng opisyal, na si Wisp of Smoke, ang nagmamadaling lumapit upang kausapin si Shadow. Ipinahayag niya ang kanyang lubos na pasasalamat sa tulong nito at binigyan siya ng isang umiilaw na asul na skillbook bilang gantimpala. Ipinaliwanag niya na ito ang pinakamahusay na assassin skill ng Nano at idinagdag na personal niya itong dinala habang sabay na ipinatapon si Awang sa hangganan, dahil alam niya ang pagkasuklam ni Shadow rito. Kinilala ng system ang item bilang gold tier na skill na Shield of Shadow Dance, na nagbibigay ng mga damage immunity shield na katumbas ng stealth level nang gumagamit sa oras na pumasok ito sa stealth mode, at mayroon itong 5 minutong cooldown. May kasiyahang napansin ni Shadow na ang damage immunity na ito ay tila nagsisilbing pansamantalang pagiging immortal, at kinilala niya ito bilang isang mahalagang tulong laban sa mga boss na may mga atake na kayang lagpasan ang kanyang malalaking lifesteal shield. Gamit ang kanyang sistema, gumastos si Shadow ng mga evolution point upang itaas ang antas ng skillbook mula gold patungong epic tier, na epektibong nagpababa sa cooldown nito sa mahigit 20 segundo lamang.
Nang i-activate niya ang bagong upgrade na skill, binalot siya ng isang asul na aura. Ang kanyang level 21 na stealth ay nagkaloob sa kanya ng 21 patong ng damage immunity, na nagpalakas sa kanya ng labis laban sa mga malalakas na kaaway. Ipinagbigay alam pagkatapos ng opisyal sa kanila na matagumpay na nakatakas si Zentil at ang War God Guild, at ipinahayag ang kanyang pag-aalala na ang pagtakas na ito ay magdudulot upang ang kanilang mga kalaban ay maging mas maingat at mas mapanganib. Naghinagpis siya na ang mga manlalaro ng Nano na mahilig sa kapayapaan ay nasusuklam sa mga nakakastress na labanan, at inilarawan niya ang isang madilim na hinaharap kung saan ang mga relax na individual na ito ay mapipilitang sumabak sa nakakapagod na siklo ng pakikipaglaban sa mga halimaw, na kung saan ay 6 na araw sa isang linggo para lamang mabuhay. Ang isipin pa lamang ang ganitong kahirap na pamumuhay ay nagdulot ng gulat kay Sister Hai, na nagudyok sa kanya na isiga na mas pipiliin pa niyang mamatay kaysa isuko ang kanyang pang-araw-araw na oras ng pag-inom ng tsaa sa hapon. Habang pinagmamasdan ng opisyal na nagdadalamhati sa kanilang nasirang kapayapaan at si Sister Hai na naghihinagpis sa posibilidad ng mahirap na trabaho, naalala ni Shadow ang isang sikreto mula sa kanyang nakaraang buhay. Naisip niya na ang mga manlalaro ng Nano ay nakapagpapanatili lamang ng kanilang relax na pamumuhay sa panahon ng apocalypse dahil taglay nila ang pinakamalakas na mga hidden class na umiiral, at napansin niya na kung hindi lamang sila likas na tamad, madali sana silang magiging pinakamalakas na rehiyon. Pagkatapos ay pinayapa ni Shadow ang mga nag-aalalang babae sa pamamagitan ng pagpapangako na mananatili siya sa rehiyon ng Nano hanggang sa matagumpay niyang mahuli si Zentil. Sinabi ni Shadow na habang nananatili siya sa rehiyon, tutulungan niya silang palakasin ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban para sa pagtatanggol sa sarili, dahil sa narinig, lihim na nagdiwang sina Sister Hai at ang opisyal. May pagmamalaking inisip ng opisyal na kahit si Shadow ay hindi makatiis sa iyak ng mga babae, at itinuring itong patunay na ang kanilang peking pagdadalamhati ay matagumpay na nakakuha ng kanyang tulong. Naghiyawan ang mga babae at ipinahayag ang kanilang pasasalamat sa kanya. Nagtanong sila tungkol sa pagbuo ng isang grupo upang kalabanin ang mga boss, habang walang hiyang inilatag ang kanilang gustong tamad na oras ng trabaho na alas 9 hanggang alas 6, kumpleto sa oras ng pag-inom ng tsaa, pati na rin ang walang pasok tuwing katapusan ng linggo at mga holiday. Dahil nawala ng masabi sa labis nilang Catamaran, inutusan na lamang sila ni Shadow na bumuo ng isang grupo upang matulungan niya silang mag-level up. Inutos din niya na ipadala ang kanilang mga tauhan upang maghanap ng mga boss na nasa Emerald Tier pataas. Nagdiwang ang mga babae, tuwang-tuwa sa posibilidad na isang magaling na manlalaro ang gagawa ng mabibigat na gawain habang masaya nilang nilalaro ng relax ang laro. Pagkatapos ay ipinatawag ni Shadow ang kanyang Skeleton Dragon, si Osiris, na hinawakan ang mga babae habang sila ay lumilipad sa himpapawid. Iniulat ng opisyal ang lokasyon ng isang Emerald Tier na boss na kilala bilang lubhang nakal-alasong Blackfish King. Binanggit niya na ang nilalang ay nagtatago sa ilalim ng itim na water slime, na nagiging sanhi upang hindi ito napipinsala ng mga malayuang atake. Inutusan sila ni Shadow na ituro sa kanya ang lokasyon nito at panatilihin siyang updated tungkol sa mga kilos ni Zentil. Kinalaunan ay nakarating sila sa isang payapang pampang ng ilog na matatagpuan malapit sa isang wasak na lungsod sa loob ng isang makapal na kagubatan. Pagdating sa ilog, nagtaka si Shadow nang makita si Sister Hai na casual na nangingisda. Tinanong niya ito kung ano ang ginagawa nito sa halip na maghanda para sa paparating na labanan. Pinatahimik siya ni Sister Hai, at ipinaliwanag na ang boss ay kailangang maakit palabas sa pamamagitan ng pangingisda. Binalaan niya ito na kung ang buhay ng halimaw ay bumaba sa 30%, sisisid itong muli sa tubig upang mabilis na magpagaling, na magpapahirap ng labis upang matalo ito. Iminungkahi ng opisyal na dapat munang ubusin ni Shadow ang mga mababang antas na halimaw upang makapag-ipon ng enerhiya para sa kanyang mas malalakas na atake. Ipinahayag ni Shadow ang kanyang pagkagulat nang malamang may alam ito sa kanyang mechanics ng pag-iipon ng enerhiya. Namumula, umamin ang opisyal na siya ay isang malaking tagahanga nito. Ipinakita pa niya ang kanyang cellphone upang ilantad ang isang palihim na litrato ni Shadow na nakatakda bilang kanyang lock screen, at sinabing napanood na niya ang mga recording ng kanyang pakikipaglaban sa mga boss ng daan-daang beses. Nakatingin lamang si Shadow sa screen, ganap na walang masabi sa harap ng mala-obsessed nitong pag-uugali. Ang kanilang interaksyon ay biglang naantala sa pagdating ng malalaking palakang halimaw. Nang makita ito, nagtanong ang opisyal kung nais ba nitong gamitin ang mga nilalang na ito upang maipon ang kanyang combo energy, at sumang-ayon naman si Shadow.
Inilunsad ni Shadow ang kanyang atake, nagpakawalan ng mga Shadow Blade na humiwa sa mga Polaka at nagresulta sa kanilang agarang pagkamatay. Napansin ng opisyal na ang pinsalang nagagawa ni Shadow ay masyadong mataas upang epektibong makabuo ng mga combo. Napabuntong hininga si Shadow, at napagtanto na ang kanyang mapaminsalang mga atake ay pumupuksa sa mga kaaway bago pa man siya makapag-ipon ng sapat na dami ng enerhiya. Nang makita siyang nahihirapan, nag-alok ng tulong ang opisyal. Nagpalabas siya ng isang umiilaw na gintong figure at nagtanong kung nais ba ni Shadow na subukan ang kanyang espesyal na buff upang ayusin ang problema nito sa enerhiya. Mukhang naguguluhan, nagtanong si Shadow kung anong uri ng kakaibang pamamaraan ang tinutukoy nito. Habang umiilaw ng lila, ibinunyag ng opisyal ang kanyang hidden class, na isa palang succubus witch na dalubhasa sa mga sumpa. Ipinaliwanag niya na ang kanyang ultimate skill ay nagpapababa ng stats ng target ng 80% ng walang combo energy, ngunit nagdagdag siya ng isang kahinahinalang kondisyon, kailangan nilang maging ganap na mag-isa sa isang pribadong lugar para sa mahabang oras ng pagcast nito. Habang namumula at lumalapit, buong tapang niyang sinabi kay Shadow na nais lamang niyang gamitin ang lihim na pamamaraang ito sa kanya, at nagtanong kung sumasang-ayon ba ito. Dahil hindi interesado, tahasang tinanggihan siya ni Shadow at naglakad palayo, na nag-iwan sa opisyal na bigo. Ipinahayag ni Shadow na mayroon siyang sariling paraan upang makapag-ipon ng enerhiya. Inutusan niya ang kanyang dragon na si Osiris na tipunin ang lahat ng natitirang halimaw. Lumipad si Osiris at lumikha ng isang dark magic vortex, na tumangay sa mga palakang halimaw paitaas sa hangin. Ikinulong ng madilim na bagyo ang mga halimaw sa isang siksik na globo ng lilang enerhiya. Tiningnan lamang ng opisyal ng may pagkamangha ang nasabing kapangyarihan. Nang magkakasama na ang mga target, tumalon si Shadow patungo sa kalangitan. Habang nasa ere sa ilalim ng mga halimaw, pinakawalan ni Shadow ang kanyang Dark Knight Ring Blade. Isang dambuhalang pabilog na alon ng pulang enerhiya ang humiwas sa mga nakakulong na kaaway. Nabigla ang opisyal sa napakalaking numero ng pinsala, at isinigaw niya na masyadong maraming zero ang lumabas para mabilang. Tuwang-tuwa siyang sumigaw nang lumapag si Shadow. Nang umabot na sa maximum ang kanyang combo energy, inihayag ni Shadow na siya ay handa na. Tinanong niya si Sister Hai kung kinagat na ng boss ang pain. Biglang bumaluktot ang pamungwit ni Sister Hai. Habang nakikipagbuno sa halimaw, isinigaw niya na nakawit na ang isda. Sa pamamagitan ng isang malakas na paghila, naihaon ni Sister Hai ang isang higanteng isda na may itim na kaliskis mula sa tubig, habang isinisigaw ang catchphrase ng kanyang giyog. Ang level 20 Emerald Grade at lubhang nakal-alasong Blackfish King ay nanlilisik sa kanila taglay ang umiilaw na pulang mga mata. Mabilis na umatras si Sister Hai, at ipinaubaya ang laban kay Shadow. Inilock ni Shadow ang kanyang paningin sa boss at inihanda ang kanyang atake. Ginamit ni Shadow ang kanyang ultimate skill na Crimson Blade. Isang malaking pulang hiwa ang tumama sa isda, na nagdulot ng 40,000 na pinsala. Ngunit pakiramdam ni Shadow ay may mali. Matapos suriin ang data ng labanan, napagtanto ni Shadow na ang kanyang ultimate skill ay lubhang hamina dahil ang halimaw ay may 70% bawas sa pinsala na nagmumula sa makapal nitong slime armor. Naghinuha si Shadow na kung hindi kayang tapusin ng kanyang atake ang boss sa isang tira lamang, hindi niya ito mapipigilang makatakas pabalik sa ilog sa sandaling bumaba sa 30% ang buhay nito. Habang nakatayo sa ibabaw ng lubhang nakal-alasong Blackfish King, napagtanto ni Shadow na ang nakabalot na slime nito ay nagbibigay ng 70% bawas sa pinsala. Kung hindi niya ito mapapatay bago bumagsak ang buhay nito sa 30%, madali itong makakatakas. Umatungal ang higanteng halimaw at iniyuko ang ulo nito upang dumura ng isang madilim at nakal-alasong likido. Ginamit ng halimaw ang atake nitong dark poisonous liquid, na nagpadala ng isang alon ng nakal-alasong burp patungo sa pampang ng ilog. Tumakbo papalayo sina Sister Hai at ang opisyal dahil sa matinding takot, batid nilang nakamamatay ang lason. Sa halip na pansinin ito, nagpalabas si Shadow ng maraming gintong orb sa kanyang paligid, kung saan ang bawat isa ay naglalaman ng isang Shadow clone na handang umatake. Sa isang iglap ng asul na liwanag, ginamit ni Shadow at ng kanyang mga clone ang agarang Shadow Slash, na tumama sa lalamunan ng halimaw at nagdulot ng matinding pinsala. Lumapag si Shadow sa maputik na pampang. Sa una ay nais niyang patayin ang boss sa isang tira lamang, ngunit nagpasya siyang isa itong magandang pagkakataon upang subukan ang ibang bagay. Nagliwanag ang kanyang mga mata ng lilang ilaw habang pinalilibutan siya ng madilim na enerhiya.
Naisip niya na ito ang perpektong oras upang subukan ang kanyang bagong finishing move. Inactivate ni Shadow ang kanyang ultimate skill na Endless Nightmare, na binalot ang isda sa mga lilang apoy. Ang kasanayang ito ay nagiging sanhi upang makaipon ang mga kaaway ng Nightmare Gauge bawat segundo, at ang kanyang mga atake ay nagdaragdag pa rito. Habang naglalabas ng isang lilang aura, kinontrol ni Shadow ang madilim na mahika. Ang kasanayan ay nagbigay ng 80% dagdag sa pinsala. Nang maabot ng Nightmare Gauge ang 100, pumasok ang kaaway sa isang Nightmare State kung saan ang mga halimaw ay nakakatulog ng mahimbing. Ang tunay na kapangyarihan nito ay ang Eye-Breaking Strike, kung saan ang susunod na atake na gigising sa kanila ay magdudulot ng tripleng pinsala. Dahil nakulong ang boss sa bangungot, nagpakawala si Shadow ng isa pang agarang Shadow Slash sa lalamunan nito. Ang kritikal na tama ay nagdulot ng isang malayelong asul na pagsabog, at mabilis na umatras si Shadow upang iwasan ito. Kinumpirma ng sistema na patay na ang Emerald Grade na boss. Nakakuha si Shadow ng karanasan, mga evolution point, karagdagang buhay, at higit pang resistance laban sa mga bangungot. Naghiyawan sina Sister Hai at ang opisyal, lubos na namangha na napatay niya ito nang hindi hinahayaang makatakas. Habang sinusuri ni Shadow ang kanyang mga nakuhang pabuya, nakita niya ang mga evolution point at kagamitan. Ngunit isang item ang nakakuha ng kanyang pansin, isang umiilaw na asol na mapa ng kayamanan. Ipinakita ng mapa ang isang kaban na may markang bituin na naglalahad ng lokasyon ng isang maalamat at lihim na kayamanan na nakatago sa kagubatan malapit sa Jianghai City. Dahil napakalayo ng lungsod para bisitahin ni Shadow, sa halip na sumuko, ipinadala niya ang mapa sa isang pinagkakatiwalaang kaalyado sa kanilang lugar, batid na ang likas nitong swerte ay perpekto para sa paghahanap ng kayamanan. Ibinigay ni Shadow ang mga natirang nakuha nilang gamit sa kanyang mga kasama. Nagdiwang si Sister Hai ngunit binanggit na halos oras na para umuwi. Hindi sila pinansin ni Shadow at iginiit na mayroon pa silang 30 minuto upang manghuli ng dalawa pang boss. Samantala, sa kagubatan malapit sa Jianghai City, isang may sungay na demonyong halimaw ang natutulog sa isang makapal na sanga. Sa ibaba, isang maliit na grupo ng mga nakasakay ang naglalakbay sa kakahuyan, kung saan ang kanilang tahimik na paglalakbay ay binasag ng malalakas na tunog ng pagmuya. Sinuri ni Wang Meng ang mapa na ipinadala ni Shadow, at kinumpirma na malapit na sila sa kayamanan. Nagpayo si Captain Eno ng pag-iingat dahil hindi nila alam kung anong mga halimaw ang nagtatago sa kakahuyan. Nagpatuloy ang malalakas na tunog ng pagmuya, na ikinainis ni Wang Meng at Eno. Lumingon sila upang hanapin ang pinagmumulan ng ingay at nakita si Little Black at ang sinasakyan nitong alpaka na masayang kumakain ng mga biskwit. Pinagalitan ng naiinis na si Wang Meng si Little Black, na nagbabala na ang malakas nitong pagkain ay makaaakit ng mga halimaw at nagreklamo na tinatrato nito ang mapanganib na paglalakbay na parang isang picnic. Sa itaas, nagising ng ingay ang natutulog na demonyong halimaw. Walang kamalay-malay sa panganib, ipinaliwanag ni Little Black kay Wang Meng na unti-unting nawawala ang kanyang swerte, kaya sinusubukan niya itong ayusin. Ipinakita niya ang mga biskwit sa kanyang mga kaibigan, at iginiit na hindi ang mga ito ordinaryong merienda. Ipinaliwanag niyang binili niya ang mga ito mula sa isang misteryosong mangangalakal sa isang nalinis na dungeon, kung saan sinabi umano ng mangangalakal na ang mga merienda ay bihirang kayamanan mula sa ibang mundo na nagdadala ng swerte. Sabik niya itong inalok sa kanyang mga kaibigan. Natawa si Captain Eno dahil nakita niyang nakatutuwa ang paniniwala nito. Si Wang Meng, na kumakain na rin ng biskwit, ay sinabihan si Ano na huwag tumawa, at inaming napakasarap ng mga ito. Naiinis dahil pinagdudahan siya ng kanyang mga kaibigan, isinubo ng nakangusong si Little Black ang isa pang biskwit sa kanyang bibig at patuloy nang umuya ng malakas. Sapat na ang huling pagmuyang iyon. Ang dambuhalang nilalang na natutulog sa itaas ay biglang tumalon mula sa sanga. Kalakip ang isang galit na atungal, direktang bumagsak ang higanteng demonyong halimaw patungo sa grupo at ibinagsak ang mga kamao nito sa lupa. Sa kabutihang palad, nagawa ng grupo na maghiwa-hiwalay at maiwasan ang pagbagsak ng sakto sa oras. Nang mawala ang alikabok, ipinakita ng system na ang umatake ay isang level 18 Emerald Grade na boss, ang Ferocious Ape. Nang makita ang halimaw, natarante si Wang Meng at nakatiyak na mamamatay sila. Umatungal ang Ferocious Ape, at ang mga pulang mata nito ay nakatitig sa pinagmulan ng ingay. Hindi pinansin ng higanteng unggoy ang iba at inabot si Little Black. Bago pa siya makakilos, dinakmo ng halimaw si Little Black pati na ang kanyang alpaka,
at marahas silang inihagis sa kailaliman ng kagubatan. Gulat na pinanood ni Wang Meng at Captain Eno ang kanilang kaibigan na inihagis ng malayo sa kalagitnaan ng gabi. Laking gulat nila na sa halip na umatake sa natitirang bahagi ng grupo, ang ferocious ape ay nagpalipat-lipat na lamang sa mga puno papalayo. Nagtanong ang nabiglang si Wang Meng kung bakit sila pinalampas ng boss, at nahinuha nila na nagising lamang ito dahil sa ingay, inihagis si Little Black papalayo, at tuluyan nang nawalan ng interes sa kanila. Habang lumilipad sa hangin si Little Black at ang kanyang alpaka, tuluyan nang natauhan ang kanyang mga kaibigan mula sa pagkabigla at nagmamadaling kumilos upang hanapin siya. Nahulog ang dalawa sa isang madilim na hukay na nakatago sa kagubatan, na bumagsak at dumaan sa mga makakapal na baging habang sila ay pababa. Sumabot ang kanyang alpaka sa mga baging sa itaas, ngunit patuloy na nahulog si Little Black hanggang sa bumagsak siya sa matigas at lupang sahig. Pagbangon niya, nakaramdam ng ginhawa si Little Black dahil ang mga baging ang nagpabagal ng kanyang pagkahulog. Gayunpaman, inireklamo niya ang kanyang kamalasan at pinagdudahan kung talagang gumana ba ang kanyang mga mahiwagang merienda. Biglang may isang maliwanag na ilaw na kumuha ng kanyang atensyon. Lumingon siya at nakita ang isang umiilaw na lilang kaban ng kayamanan na may emblem ng bituin. Sa labis na tuwa, napagtanto ni Little Black na ang kaban ay perpektong tumutugma sa kanilang mapa. Sumigaw siya sa pananibik, at inihayag na nakatiyak siyang nahanap na niya ang maalamat na kayamanan. Habang nagdiriwang, tumakbo siya upang buksan ang kaban, at hindi na pinansin ang kanyang alpaka na nagpupumiglas sa mga baging sa itaas. Sakto nang maabot niya ang kaban, ang pagpupumiglas ng alpaka sa itaas ay naging sanhi ng pagkaputol ng kwintas nitong biskwit. Umulan ang mga biskwit na tumalbog kay Little Black at kumalat sa ibabaw ng kaban. Nang tumama ang mga merienda sa kaban, kuminang ang emblem nitong bituin, bumukas ang mga mata sa kahoy nito, at nagsimula itong umungol. Biglang bumuka ang kaban, at inilantad ang matatalim ng ngipin at isang dambuhalang dila. Kinilala ng isang system alert ang nilalang bilang isang level 20 emerald grade na boss, ang Greedy Devourer. Habang sumisigaw sa matinding takot, umatras si Little Black, at napagtanto niyang ang inaakalang maalamat na kayamanan ay isa palang nakamamatay na halimaw. Habang nakaparalisa sa lupa, napagtanto niya na kung hindi napaandar ng mga merienda ang halimaw ng maaga, tiyak na nakain na siya nito sa oras na sinubukan niya itong buksan. Habang pinapanood ang halimaw na masayang kinakain ng mga biskwit, nakaramdam ng ginhawa si Little Black. Nahinuha niya na hindi nagsinungaling ang mga ngalakal, at inisip niyang ang mga merienda ay talagang nagdala ng swerte na nagligtas sa kanyang buhay. Gayunpaman, mabilis na naglaho ang kanyang ginhawa nang mapagtanto niyang wala siyang anumang pag-asa laban sa boss kung siya lamang mag-isa. Nang hindi na nag-aaksaya ng oras, mabilis siyang nagpasya na ipatawag si Shadow upang humingi ng saklolo. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang exciting na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaban ng bayan ay kailangan bantayan o ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.